Sumapit ang gabi sa labas ng pintuan ng bahay nila Yulong, na makikita ang dalawang bantay sa magkabilaan ay mahinahon na nag-uusap. Sinabi ng isang ito na ang araw na ito daw ngayon ay sadyang nakakapagod. At maging ito daw ay napagod din dahil sa mga naging kaganapan lalo't ang araw ngayon ay tila sobrang haba. Pero ayos na rin daw at least ang kawatan daw ay nadakip na. Sinaway naman siya ng kanyang kausap at tinanong nito siya kung talaga ba na naniniwala siya na magagawa talaga ni Leng Shi ang nakawin ng mystic powder. Itinaas naman nito ang kanyang daliri at nagtanong din ito pabalik kung sa tingin din daw ba niya na bulag siya. Dahil ang lahat naman daw ng pamilya sa clan ay pinag-uusapan ng umano'y naging sabwatan na nangyari. Sumang-ayon naman nga dito ang kausap nito. Sabi pa nito, ang halos lahat umano ay nakatikom ang bibig at ni ayaw magsalita dahil natatakot ang mga ito sakaling magalit ang Highness. Sumagot dito ang isa na normal na daw iyon, dahil sino ba daw ang may gusto na pumili ng babae na napaggugugulan nito para sa kanyang satisfaction. Sumagot naman dito ang isa na ewan niya nga lang daw kung naging satisfied ito dahil matapos makiilam ng Asgard Fairy. Sa naging intervention ay sa bandang huli ay hindi nila ito nakuha. Habang makikita ang ating bida enya tila ba siya ay naka-invisible at wala ni sino mam ang nakakakita sa kanya. At habang matalim na nakatingin si Xiao Che sa pasukan ay naramdaman niya na unti-unti ng yung epekto ang bisa ng star herbs na kanyang kinunsumo. Ayon pa sa ating bida, ay meron siyang 2 oras upang kanyang maisigawa sa hanggal ang kanyang paghihiganti. At quais niya nasasabi yun ay dahil ang epekto ng star herbs ay kaya nitong alisin ang kanyang amoy maging ang aura. Enerhiya, pati ang kanyang boses ay tuluyang mawawala. At nagpatuloy na siya sa paglalakad papasok at dumiretso na sa kanyang punto. At habang naglalakad ay naisip niya ang kanyang asawa dahil nagpasalamat daw ito dahil kahit papaano ay hindi siya nito binaygo. At pati na rin sa pagligtas nito kay Leng Shi. Dagdag pa niya sa kanyang isip na ayon daw sa batas ng Xiao family. Ay malamang na si Leng Shi ay ikulong sa likod ng kabundukan. At sa tingin niya rin daw ay sinundan ito ng kanyang lolo upang protektahan ito. Kaya naman ang mas mainam na pagtuunan daw niya ng pansin ay ang paghihiganti ngayon. Sa kabilang banda naman, lasing na lasing ang hanggal na si Yulong habang akay-akay ito ng kanyang kaibigan na si Xiao Yang. At itinanong nito sa hanggal kung anong oras daw ba ang alis nito bukas upang magtungo sa Xiao sect. At nakiusap pa ito na wag daw siya nitong kalimutan. Sumagot naman dito ang hanggal habang namumula-dala ng kalasinggan, na bagamat nasira daw ang kanyang plano ay humanga naman daw sa taglay niyang katalinuhan ang Young Master. Napinuri naman agad ito ng kumag na si Xiao Yang at gaya nga daw ng inaasahan niya sa kauna-unahang henyo ng pamilya. At nakakalokong tumawa nga dito ang hanggal. At dahil sa marami sobrang nainom ng hanggal ay iminungkahi ni Xiao Yang na ihahatid niya daw ito sa kanyang silid. At nakarating na nga sila sa silid ni Yulong. At habang inaayos nito ang kanyang higaan ay nagsalita ito. Aniya, ang buweset na maiden daw ay sinira ang kanyang plano. Pero tignan na nga lang daw nila kung hanggang kailan nito kayang protektahan si Leng Shi. Tinanong naman siya ni Xiao Yang kung meron pa daw ba itong bang plano. At habang nakahiga na ay kinumpirma ito ng hanggal dahil nangako daw siya sa Young Master. At maghintay lang daw ito ng ilang mga buwan at ang maiden ay tuluyan ng makakalimutan ang tungkol sa babaeng iyon. Namangha naman dito si Xiao Yang kaya sinabi niya na ang kanyang elder brother ay napakatalino. Pero sa ngayon daw ay hahayaan na niya muna itong matulog dahil alam niya na. Masyado itong napagod kanina, at tumawa ng tumawa ang hanggal at sinabi, bukas, ay magiging opisyal na miyembro na rin siya ng Xiao sect. At habang nakapikit at tumutulo ang laway, ay patuloy nitong binibigkas ang salitang bukas. At ang hindi lamang niya alam ay naruroon na ang ating bida at tahimik na nakatayo habang pinagmamasdan siya. At habang nakatitig sa kanya ay sinabi nito sa hanggal na,
Ang panaginip mo ay hanggang sa panaginip na lang mangyayari. Dagdag pa niya na talagang nagbabalak ka pa na palipasin ang ilang buwan para lang ibigay ang aking auntie sa hanggal mong young master. At inilabas nito ang isang patalim at sinabi, sa kasawiang palad, ay hindi ka na sisikatin ng araw. At iniangat na nito ang patalim upang bigyan na ng malupit na saksak ang hanggal. At pagkatapos, isang malakas na pagsigaw ang umalingaw sa buong lugar. At habang tahimik na gumuguhit ang ama ng hanggal ay natigilan ito nang marinig niya ang sigaw. Naalarma ito nang makilala nito kung kaninong noses ang kanyang narinig. At mabanggit ang pangalan ng hanggal na si Yulong na kanyang anak. Kaya, dali-dali itong tumakbo patungo diretso sa silid ng hanggal. At nang makita niya ito ay nakahandusay ito at duguan. Na siyang ikinabigla nila at napakagat na lang ng ngipin ng kalbong elder. At makikita ang hanggal na si Yulong na nanginginig ang buong katawan at naghahabol ng hininga. Ang kanyang ama naman ay Posiga na tinatawag ang kanyang pangalan. Lumapit naman ang kalbong elder at nang makita niya ang sitwasyon ni Yulong ay sinabihan niya ang clan head na wag itong mag-alala dahil sa tingin niya ay hindi gaanong malalim ang sugat ng Yulong at wala din itong tinamaan na mga vital organs. Tumalikod si kalbo at sumigaw upang magpaalam na pupunta siya sa medicine house upang kumuha doon ng healing pills. Nasinang-ayunan naman ng clan head at nakiusap na pakibilisan daw ng elder upang maagapan ang kondisyon ng kanyang anak. Sa kabilang banda naman, si Yulong na dumadaing ng sakit ay napapatanong na lang kung ano ang nangyari. Ngunit sinagot lamang siya ng kanyang ama na wag na muna itong mag-alala dahil maliit na sugat lamang naman daw iyon at agad din nagagaling kapag napainom na siya ng healing pill. At lumipat ang tagpo sa isang nasusunog na gusali. Nagsigawan doon ang mga tao at sinasabing, hindi, nasusunog ang medicine house. Sumigaw ang kalbong elder upang utusan ang lahat ng mga naruroon upang apulahin ang apoy. Sinabi pa nito na ang amoy ng nasusunog na herbs at mga pills ay kumalat na sa hangin at lamang daw ay nasunog na ang lahat na naroon sa loob. Sumigaw naman dito ang isang disciple at sinabihan ang kalbo na mag-ingat ito dahil sobrang laki na ng apoy. Balik naman kay Yulong na tila wala na sa sarili nitong pag-iisip at palagi nitong binabanggit ang salitang pills at nagmamakaaw ito na gamutin daw nila siya. Nalabis naman ikinabigla ng kanyang ama kaya halos hindi nito malaman ang gagawin. Kaya, nagmamadaling tumakbo ito at iniwan si Yulong sa kanyang silid upang kumuha ng gamot. Binanggit nito na wag mag-alala ang kanyang anak dahil kukuha siya ng gamot. Habang si Yulong naman ay tinatawag ang kanyang ama. Nagulat naman siya at napadilat ang mata nang bigla na lang sumara ng kusa ang pinto at tinanong nito sa sarili kung paano iyon nangyari. At habang Saye nakahiga at hindi makagalaw ay isang tinig ang nagsabing, may nagsara umano mula sa labas ng pinto nito, na siyang in. Kinaalarma ni Yulong kaya tinanong nito ang boses kung sinong nariyan at inutusan ito na wag siya nitong paglaruan at tinawag niya pa ito na demonyo. At makikita nga natin dito ang ating bida na nakatayo sa harap no Yulong na may seryosong mukha. At binanggit nito ang pangalan ni Yulong at tinawag niya pa ito G. Elder Cousin. At tinatanong nito kung hindi na ba daw nito siya naaalala? At kung tuluyan na ba daw nito sitang nakalimutan? Na ikinagigil ni Yulong na tila may ideya na ito kung sino ang taong ito. Kaya ayalakas nitong isinigaw ang pangalan ng ating bida. At tinanong niya ito kung paano at kailan pa daw ba ito nakapasok doon. At malakas ito na nagsisisigaw sa lahat upang humingi ng tulong. Na sa kasamaang palad ay walang nakarinig sa kanya. Si Xiao Chen na hawak ang isang patalim ay sinabi sa kaawa-awang hanggal na malas niya lang daw dahil walang sinuman ang naruroon hindi silang dalawa lamang. Kaya wala daw umanong darating doon upang tulungan ang hanggal. At dahil sa desperasyon ay sumuntok ito sa hangin at nagbabaka sakaling tamaan niya ng tsamba ang ating bida. Ngunit bigo naman siya dahil hangin lamang ang kanyang tinatamaan. Habang tinatanong niya ito kung ano ang kanyang gusto at binalaan niya din ito na wag itong lumapit sa kanya.
Ngunit makikita ang ating bida na matalim na tinignan ang Hangul at sinabi niya na wala na daw itong magagawa at hindi na ito makakapalag sa kanya dahil wala na din naman daw itong kakayanan pa na manlaban dahil lamang sa nag-iisang sugat na ibigay nito sa Hangul. At sinabi din niya na humanda na siya at nandito na daw siya upang bigyan ito ng leksyon. Kaya, sumigaw si Yulong at pinakiusapan siya na tumigil. Ngunit itinarak na ng ating bida ang patalim kaya makikita ang pagtalsik ng maraming mga dugo. At iyon na nga, napasigaw ng malakas sa sakit ang Hangul matapos itong tamaan sa kanyang balikat na agad naman niya itong hinawakan upang pigilan ang pagdurugo. Nagmamakaawa din ito na wag daw siya nitong patayin dahil ayaw pa daw niyang mamatay. Na ang ating bida naman ay muling inaas ang kanyang hawak na patalim. At tinanong nito ang Hangul kung anong pinagsasasabi nito dahil nagsisimula pa lamang daw siya. Dahil gusto nitong ipaalam sa Hangul na hindi nito dapat na pinapakialaman ang pamilya niya. Kaya muli nitong iwinasises ang kanyang hawak na patalim at sinabi nito na ang hiwa na ito daw ang babulag sa Hangul. At makikita na tinamaan nito ang Hangul sa mata na siyang dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Ngunit muli na namang naghanda ang ating bida at iniunat ang kanyang braso upang umatang muli at ito ay upang patahimikin naman umano ang Hangul. At yun na nga, ilang pagwas-iwas ang ginawa ng ating bida kasabay ang pagtalsik ng dugo at hindi pa doon nagtapos ang kalbaryo ng Hangul at nag-indayog pa muli ito ng kanyang patslim at ito daw ay para sa kabayaran ng kamanyakan ng Hangul dahil hindi daw ito karapat-dapat na magkaroon ng anak. At alam nyo na guys kung ano ang tinutukoy ng ating bida. Habang ang mukha nito ay puno ng pagjijihil. Hanggang dito na lang muna mga idol, pero kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay i-open mo lang ang notification bell mo pagkatapos mo na mag-subscribe. Kita-kits sa susunod mga lods, bye!